Well, yung meeting yon, klarong-klaro na sinabi ni Mr. Wamil na nagtanong, no, ang Office of the Vice President represented by Attorney Zulaika Lopez and Attorney Michael Poa. Nagtanong sila paano naliliquidate, ano yung mga requirements in the liquidation of the confidential and intelligence funds. Yun ang napag-usapan, yun ang meet nung kanilang meeting eh. So, kaya nga, para sa akin, I'm surprised na sinabi naman siguro malamang, no, o ng COA kung ano yung mga pamantayan o ano yung mga panuntunan dun sa pag-liquidate nitong pondong ito, pero mukhang hindi pa rin nasunod. In fact, they were given several chances. No? First, nung nag-submit sila ng dokumento, binigyan sila ng AOM, nag-submit sila ulit ng pangalawang set of documents to justify the disbursement, and still may kakulangan pa rin, no? Insufficient pa rin yung kanilang sinubmit. Kaya nga nagkaroon ng notice of suspension na in-order ang COA so that they will be given more time to submit the documents necessary para ma-liquidate ng tama itong pondong ito. Sorry, last on that na lang po. Sa inyo po ba questionable po yung meeting na yon? Especially that meron pong na-mention na instead of AOM ay ano yun? Audit query na lang po yung ibigay ng COA sa kanila po next time. Sa tingin ko, nothing irregular doon kasi marami namang mga ahensya na merong gumagamit ng mga intelligence and confidential funds na pwedeng magtanong at any given time. They can ask the agency concerned na merong mandato para magbigay ng assistance o ng information kung paano nililiquidate ito. So I don't see anything irregular with the meeting. Pero kung ini-impluwensya halimbawa nung meeting na yon na instead of AOM i-dismiss na lang or something, that's a big question mark. Wala namang ganung nangyari. All right, thanks. Rosalie, si Gab. Sir, dalawang follow-up dun sa tanong ni Ate Rose. Una yung sa comments ni Attorney Lorna Capunan. Could you take it as they are still under the control of the prosecution team, so any decision would come from the public prosecutors? How this works po naman po, no? Being members of the panel of the prosecutors, the public prosecutors. But that's not to say that even within the panel, we have different opinions po on how we will approach our witness. Up to the point nga po na even up to the day before the presentation of the witness, we might actually change our mind as a group. So yeah, I don't think it has any bearing naman po whether one is private or one is public because we talk about it as a team. So, yun po. Sir, regarding din dun sa tanong ni Ate Rose sa yung kay attorney, yung meeting, ito po bang meeting na to, does it expose yung concerns earlier ng some members of the prosecution panel na yung ibang abogado ni VP Sara involved dun sa mga issues na dinidiscuss? Doon sa usapin, doon sa konteksto ng meeting, no, sa aking palagay, wala namang ang involvement lang naman nila doon ay nagtanong sila kung papaano, no, and there's nothing perhaps irregular about that, no, because they can inquire naman talaga, no. Yun nga, pero pagka ang usapin ay tungkol sa halimbawa, ipinilit na imbis na AOM ang inyong i-issue, ay dapat ang inyong i-issue ay dismissal or whatever it is, no, under the rules, siguro ibang usapan yon. But nothing similar to that happened in that meeting. Pero sir, kasi yung request ng sabi ni Auditor Wamil, ang sabi niya, ang request raw was an audit query, which he said was not included among the, kumbaga wala siya sa menu of options, o hindi siya notice of disallowance, hindi siya AOM. Hindi ba irregular na kagad yun, sir? Kasi they were asking for something that was not inside what the joint circular provides. Yes, mukhang kung ganon, it is outside of the provisions of the joint circular.
baka merong question mark, no? But again, no, sabi ko nga, baka napapag-usapan lang. There was no perhaps action or maybe a request to really change the findings of the audit findings of Mr. Wamil. No, absent that, we cannot conclude nor even perhaps even say na merong anomaly or irregular na nangyari. Sir, yung testimony ni Attorney Wamil, towards the end, hindi ko sure kung tama, kung verbatim yung pagkakaalala ko, pero may sinabi siya, something to the effect that there is a presumption that the funds were missing and have been used for other purposes. Does that strengthen not only yung sa confidential fund issue but also the unexplained wealth accusations? I do believe that as per the witness's testimony, your recollection is correct, but as to how that would be taken as a whole, together with the other pieces of evidence, we have to, submit po to it's the impeachment court that would properly characterize how to take it all together. I'm sorry, but it goes with a lot of the questions today. I understand there's a lot of questions about the technicalities, and I can only answer insofar as they were testified to. But what I can say po siguro is you are asking the right questions. Yun na po. Yeah. Correct. And the right answers will come soon. Kong Eden Santos po from Net25. Yun po bang paggamit ng aliases sa confidential funds is irregular, illegal? Kasi di ba yun ang pinaka mga punto po, Mary Grace Piatos, Andy Lim, Patty T. Base sa dokumentong kanilang isinumite doon sa COA, the auditors found something irregular and perhaps even illegal base sa kanyang audit findings, no? So ito ay sang-ayon doon sa rules o hindi kaya doon sa provision ng joint circular na kung saan yun ang dapat sinusunod ng mga ahensyang gumagamit ng confidential fund sa pag-liquidate nila o paggastos nila ng pondong iyan. So, kailangan po yung totoong pangalan ng tao na tumanggap ng reward, binayaran dun sa information. No, hindi, not necessarily. They can use other names, no? Pero may kaakibat na report yan. Diba? Halimbawa, ginamit si Mickey Mouse, no? Dahil si Mickey Mouse ay merong impormasyon tungkol sa mga terorista na nakatira, kunyari, dito sa isang lugar, no? At kailangan kumuha ng mga impormasyon tungkol sa organisasyon ng mga terorista dyan sa lugar na yan. Then, pwede siyang gumamit ng ibang pangalan dahil siya naman ang malalagay sa alanganin pag naibunyag yung kanyang totoong circumstances, lalo na yung kanyang pangalan, di ba? So, dun po sa paggamit ng aliases per se, wala pong irregular and illegal. Well, ang gumagamit kasi niyan, mga military, mga PNP, no, all law enforcement agents, ginagamit naman talaga yan, no, to secure an intelligence report that can be used, no, for one, to protect the national interest and the security of the country, and of course for peace and order purposes. Importante yun eh. Kaya minsan nalalagay sa alanganin ang buhay ng ibang agent because pag na-expose sila. Sabi po, halatang sinisingle out daw si VP Sara dito sa usapin ng confidential funds ng OVP at ng DepEd. Yung pong pagbulatlat ng kanyang CF sa nasabing mga ahensya ay Hindi pwedeng maging president para doon sa iba pang mga government agencies. Ang hamon po kasi ni Attorney Kapunan, pwedeng mag-file ng kaso o reklamo against doon sa mga iba pang government agencies na mayroong confidential funds like the Office of the President na sinasabing billions of pesos yung kanyang confi funds. Well, ang malinaw dito, dapat kung sino man yung gumagamit
o gumagasta ng confidential funds, dapat sumunod sa mga panuntunan, no? Ito ay malinaw na nakasaad diyan sa joint circular. And because of that, hindi dapat magkamali, no? Dito naman sa usapin na sinisingle out, hindi ho totoo 'yan. Bakit? Lahat naman po yung inilabas sa audit report o dun sa findings ng COA, submission po yan ng Office of the Vice President at submission ng mga tao ng ating pangalawang Pangulo. So bakit sinasabing single out? No? Dahil lahat po yan, mga ebidensyang yan, nanggaling ho sa kanila. No? So, kaya nga sa aming pananaw, maraming ingay napapaloob dito sa usaping ito, but what is important ay yung ebidensya. Diba? Kahit saan nila tingnan, kahit anumang ingay marinig natin sa labas, politika man o hindi politika, what is important, kung ano yung sinasabi ng ebidensya. Dahil yan ang mahalaga para sa paglilitis na ito. Last question ko na lang po. So yung hamon po ni Atty. Capuna na mag-file ng kaso o reklamo against dun sa iba pang mga government agencies with CF, especially yung Office of the President, ay do you agree with her? Well, kapag merong nakitang paglabag, no, dapat, no. Kasi nga sinasabi nga na lahat naman kung merong pagkakamali, merong paglabag sa ating batas, paglabag sa ating joint circular, dapat ireklamo. 'Di ba? Kung meron kayong nalalaman, ireklamo natin 'yon dahil ito ay pera ng taong bayan. Bawat piso rito dapat all accounted for. Let's not allow officials of this government to waste the public funds nang galing sa ating buwis, no?